Maganda rin kita. Ayan, naghahanap kayo ng farm lot na mayroong bukal. Ito na, maraming fruit bearing trees. Huwag ka lang magdadala. Ito. Ano to, galing sa bukal to. Fish pan niya. Ayan, namatay na yung isang isda. Ayan, fish pan niya to. Parang swimming pool na siya. Pero nasa paanan ka ng bundok. Ayan. So 9 hectares. Marami siyang tanim na fruit bearing trees, mangga, guyabano, papaya, bayabas, kalamansi, avocado, langka, ano ba ito, kasoy, marami ding milina, ayan, maraming mahogany, may mga 30 pieces na mango trees, daming ano nito, ang dami pang bunga ng papaya mga sir, mga madam. Ayan, malapit lang sa bundok. So ito yung kanyang parang swimming pool na fish pond. Ayan, ang ganda po ng property na ito mga sir, mga madam. Start na natin. Ayun, good morning mga sir, mga madam. Ako po ay nagbabalik ng likod agent Joel dito sa bayan ng Natividad, no kuya? Natividad. Nandito naman tayo ngayon sa Natividad, Pangasinan. So meron tayong titingnan dito na farm lot, may mga mangga, iba't ibang klase ng puno, pero may mga fruit bearing trees gaya ng guyabano, kay Mito, ewan ko lang kung may iba pa. So may bakod to kuya lahat yung property? Hindi gaano pero may halos may boundary siya, no? So dito tayo sa halos paanan na to ng bundok. Anong bundok to kuya? Sierra Madre yan. Ayan, dito tayo mismo sa pinaka malapit sa bayan ng bundok. Malapit na ba dito yung ano, yung ano ba yung falls? May falls dito, diba? Dipalo. Diyan ang Dipalo. So ganito yung bakod na yan kuya, sa kanya yan. Sa kanya lahat yan. Yan. Yung mga bakod na yan, nakabakod dyan. Pero barangay road din yan, no? Oo, yan. So halos ang haba ng frontage dito sa barangay road na to. Pakita ko nga lang kuya. Dito sa barangay road na ito, palabas ng highway. Halos sa highway ito 1 kilometer din. 1 kilometer more or less. So dito, anong barangay road siya. So nakadikit siya dito. Mga haba eh. Ang haba siguro at least nasa 200 meters frontage. Tapos dito, mayroon pa dito. Ewan ko lang kung saan papunta to. Pero hindi na siya nakadikit dito. Pero private na yata to, no kuya? Private yata to, no? Barangay road din to. Papasok din dun sa kabilang property. Ay, sa kabilang daan. So, ayun. 1 kilometer more or less hanggang sa kuryente. So, hanggang palabas ng highway yan. Tapos ito barangay road. May papunta rin sa property. Pero ito na kasi yung mismong property. Kaya napakaganda mga sir, mga madam. So, ito. Barangay road din nakadikit. So, halos ano yan. So yung ibang mga puno daw ng mangga pinutol. So hindi yan pina-sprayan ngayon, no kuya? Yun nga, naka-ready ng pangbenta, no? So ayun, tara. Tingnan natin. Pwede naman dito. Pero yan, shortcut dito na lang dadaan. Ay, dyan ka na kuya. Libutin lang namin tong property. So, tingnan natin. Napaka ganda ng bundok. Kapagandang tanawin. Ayan, ganda. Naka 0.5 tayo pero napakaganda pa rin. So meron siyang guyabano, kay Mito. Ayan. 9.5 no kuya? 9.5 hectares ito. 9.5 hectares. Ayan. So parang meron pang ano dun, no? May gate, no? Ay, meron pang papasok doon sa kabila. So yung boundary niya dun, pre, yun pa rin, no? Yun sa dulo. Ayan. May bahay siya dyan. May bahay pa pala dito yung seller natin. Pero hindi naman siya tumitira dyan. Meron pa doon, may papasukan doon. Ito. Siyempre ito na yung mga mangga. Mangga, meron ding mga kalamansi, no? Kalamansi. Ano to, nara ba to? Ha? Bagkong ba yan? Yan ba yan? Ayan, meron siyang mga milina. Paper tree.
Marami siyang ano, meron pa siyang Indian mango, guyabano, medina, mahogany. May mga mahogany. Meron dito. Tingnan ko nga lang dito. Uy, may mga kalapati. So may mga ano pala, melina oh, yan. Uy, melina yan. Ito yung mga mangga. So dito pa yung daan papunta dun sa bahay niya, no. So yan siguro yung boundary pa rin yan. So 9.5 hectares. Yung ibang puno, nagpuputol sila ng mga melina, no. Baka puputulin tong mga to siguro, baka hindi to mga kasali sa ano. Kasali ba dyan? Sa kabila? Sa kabila? Tanungin natin mamaya. Marami pang mahogany dun, oh, kung kasali yun. So tanungin muna natin. Tayo pa lang ato, nag-uuling siguro sila dito. Ayun, may pomelo. Ayun, lalaki ng bunga pomelo. Pomelo. Ayan. Ito yung may-ari. Ay, si tatay. Okay, maganda nga po. Mga miracle fruit. Pomelo, lalaki ng pomelo mo tayo. Muna Uncle, 9.5 to Uncle. 9.3. 9.3. Yung tubig mo galing bundok na. Ganda. Bukal. Bukal yung tubig ni tatay dito. Pero yung bukal niyan tay, galing sa mismong lupa mo. Oo. Ganda. May bukal pala tong lupa ni tatay. Yun yung tubig niya sa bahay. Hindi na kailangan ng kuryente. Hindi na. Hindi na kailangan ng kuryente or generator. Ito yung papasok sa bahay nila. Tapos ito naman yung dito sa labas. Ang ganda. Meron siyang avocado. Ano pa mga fruit bearing trees mo dito kaya? Kamyas, kaimito, guyabano, buko. Maganda tong farm lot ni tatay. So 9.3 tay. Title, pangalan ninyo ni mother? Mga anak ko. Ay, pangalan na ng anak nyo? 3. Tatlo, buhay pa silang tatlo. Ay, hindi, 2 lang. Pangatlo ako. Ay, pangatlo ka na pangalan. Dahil nung itina-transfer ko yung title, ano pa, pangalan, ayaw nila yung marami. 3 lang. Tatlo lang. So pangalan mo at pangalan ng anak mo? Oo. 2. Ay, 3 pala, no? 3 anak, no? Hindi, 2 lang. Ay, 2 lang. Pangatlo ka. Tapos si mother. Hindi na. At si mother nga tay. Patingin ako. Si mother nga Wala siya. Hindi nakapangalan dito. Ay, kayo lang. Tingnan natin. Ah, 90,000 lang pala. Hindi siya 9.3. Ayan o. 90,000. May sobra kaunti lang. 90,043. So, 9 hectares lang. 9 hectares. Pangalan ni Alfredo T. Pahila. Si kayo Uncle, kayo yung Alfredo Pahila. Senior. Walang senior na nakalagay. Ito, junior at senior. Pahila. Puro single. Si Alfredo Senior ang married. So, kailangan yung ano. Kailangan din yung si Mrs. Kung sakasakal nakadeclare ditong married kayo tayo. Estefania Corpus. Namatay na? Hindi ba pa? Kailangan din siya tayo. Nakadeclare dito eh. Kailangan ng perma niya. ayusin kaya. Kailangan ng perma niya. Nakalagay din yung pangalan. So 9 hectares lang to mga sir, mga madam. So tayo ano nga mangga timula na to? Ilang mangga? Noon, may sandaan. Ngayon? Pinuling ko na yung iba. Iba. So tansya nyo, ilan na lang ngayon? Hindi ko na. Baka nasa 70 pa naman siguro. Wala na. Wala nang 70. 50. Mayroon pa. 30 siguro. 30 na lang. Inuling mo na lahat, no?
May fish pan. Pasyalan lang namin tayo. May fish pan to, no? Dalawang fish pan. Dalawang fish pan. Nakalimutan ko palang tanungin. Magkano na yung presyo, tay? Presyo? Yung capital gain tax, sagot po ninyo? Capital gain tax. Wait, no, pag nagbenta ka, yung babayaran ng nagbenta, sa BIR yon. Sagot po ninyo doon sa 12 million. Mahal yata yun, ah. Depende sa zonal value nito, tay. Depende. Bali 6% sa zonal value. Pero sagot talaga ng nagbebenta yon. Sagot nyo yan o yung agent fee lang? Yung kwan na lang. Kung hindi mabawasan yung 12 million. 12 million. Maaari pwede. Sagot nyo yung capital gain tax pag hindi mabawasan. At agent pay, no? Okay, sige tayo. Pag hindi mabawasan. Pag hindi mabawasan daw, pre, sagot nyo yung capital gain tax tsaka agent fee. Mas maganda kasi. Tingnan natin tong saan galing tong kan ni tatay. Dito pala tayo, nasa left side pa lang tayo. Left side pa lang tayo, no? Yan yung boundary, hindi nakasali dun sa kabila, no, kuya? Doon sa kabila na yun. Oo. Yung mga mahogany dun, hindi nakasali, oh. Pero pagka wala kang kahoyan, basta itong gitong na to. Ito lang, no? Marami pa rin puno yan, no? May mga milina. Marami pala siyang tanim na papaya, no? Ano to? Fish pan na niya? Fish pan. Simentadong fish pan. Puno lang ng water, lily ba yan? Maganda yan. Dito tayo, may tubig yan. May kalamansi pala dito. Ikutan natin yung papaya mamaya. Marami siyang kalamansi pala, no? May aerial view kita mamaya. Kasoy? Marami din siyang kasoy. Ito yung bukal niya. Ano pa to? Fish pan pa. Dito niya dinugtong yung bukal, no? Ganda. Running water to. Kaya dito, pwede malibo dito, ah. Pwede, mag-swimming pool yan. Kasi malamig, eh. Para makita na natin tong papaya. Para hindi natin balikan mamaya. Ito yung papaya niya, oh. Mga papaya niya, ganda. Dami niyang mahogany, milina. So dapat mabili nyo na to, mga sir, mga madam, para hindi nyo maubos yung mga milina at ibang puno. Kasi sa kami pinuputol ni tatay, eh. Marami siyang papaya, oh. Pinagkakakitaan si tatay dito. Dami. Ngayon palang bubunga tong papaya niya, no? First time na ano to, mag-harvest. Ang dami nito sigurado. Dami niyang papaya, oh. Ito ang farm. No, daming tanim. Hindi katulad ng ibang mga farm. O yan, yung galing sa bundok, oh. Pero mo, ito lang yan yung tubig na yan. Pero napupuno niya to. Tapos dire. Yan, ang galing. Galing ng property na ito. Ano tong prutas to, sir? Pumelo to, no? Ito, pumelo. Oh, pumelo. Halos puno ng bukal to, ah. Oh, bukal ulit, oh. Kaya nga, hindi na tubig. Ganda rito, may mga palaya pang ano, ligaw. Kasoy yun, daming kasoy. Marami siyang kasoy. Milina, marami papaya, daming papaya. Yung mga mangga daw niya, nasa 30 na lang, 100 dati. Pinutol-putol daw kasi ang hirap talagang mag-ano ng mangga nung mga nakaraan. At saka ngayon, laging naulanan, babagyo. Oo. Ang dami niyang milina, no? Tsaka mahogany. So wala na daw siyang mangga na marami, mga ano na lang to, nasa 30. So hanggang doon sa baba pa doon, sir. Yan, tumawid doon sa may mais na yan. Diretso pa doon sa may mais. Ayan, nakita yung... Kasali pa yung mais. Yung parang may poste-poste. Oo. Yan, pataas yan. So yung mais kasali, no? Maluwang yung... Abutin yan. Ay, hindi na. Yung rice land niya, ilan area kaya ito? Ay, May... siguro mga... Ay, sa kanya kayo yung mga ano?
Hindi, hanggang doon lang sa bakod daw. Hanggang doon lang. Doon, pababa na naman yan doon. Paluwag Taas doon. na naman doon. Doon, so, yan, kuha yung bundok niya. Ang dami niyang papaya. Ito pala yung mga unang tanim niyang papaya, no? Yung nandyan. Yung una, mga ano lang nun, no? Mga bago. Ito yung lumang papaya to, no? Yung mga unang tanim. Unang tanim niya. Pwede nga niyang putulin niya. Ang lakas ng buga, oh. Ang lakas ng buga nung... Tubig. Oo. Oh. Ang lamig yan. Hindi problema yung patubig dito. Bigla siyang lalakas, oh. Hindi, nakabitaw lang yan kaya. Oo. Kasi sa bundok yan. Yan, oh. Linaw. Dinudugtong niya, eh. Walang, hindi na yan kuryente. Summer. Wala, ah. Ang ganda. Maganda. Ano siya, para siyang... Tapos pag ganun tayo bukid. Kasali daw yung bukal sa property niya, eh. Oo, dyan sa taas. Diyan lang maabutan. Pero may isa pa dyan, yung nadaanan natin, no? Yung maliit. Bukal din yun, eh. Pwede yata yung mag-harvest ng papaya ngayon, ah. Pwede. Yung mga, pwede nang mahinog. Hindi madamot yan. Mamaya, pagbalik natin, kaya, pasyalan muna natin to. Dami, oh. Pero, so narinig nyo yung presyo ni tatay, ha? 12 million. Walang tago yun. Buhay pa yung mga nakapangalan. Pangalan nilang So sa 12 million, pag hindi nabawasan, sagot niya yung capital gain tax saka agent fee. So, ang ganda ng property. May mga mangga, parang hindi lang 30 naman yung mangga niya, no? Oo. Parang hindi. Estimate lang yun. Marami. May mga langka pa siya, oh. Mga langka. Halos lahat na prutas nandito na, eh. Huwag lang yung mga rambutan. Rambutan, wala, no? Pero pag nagtanim ka rito, sigurado. Sigurado. Kasi malamig tong lugar niya, eh. Ganda ng lupa. Tsaka may mga tubig pa. Ito lang yung mga ginastos niyang tubo, oh. Papunta na ng bahay. Siya yung nag-insulate, siya lang? Siyempre, mahaba din to. Kailangan niya nakasama. Nagbilig na ano. Kita mo Marami siyang milina talaga, no? Kasali pa yan. pataas yan doon. Pataas Yung na. bundok na yan, kuha niya lahat yan. May nakuhang bundok na no? Bundok-bundokan lang na medyo maliit. Maliit, oh. Parang hindi na natin mapupuntahan yun, ah. Parang hanggang dito na lang tayo, no? Okay lang kaya, paliparan ko na lang ng drone, tas ituro mo lang mamaya. Kasi medyo masukal na to, eh. Dito, siyempre, si tatay, baka walang kasama, hindi na masyadong nalilinisan. So, tara. Balik tayo. Dapat kinuha ko pala yung drone ko, doon tayo sa bahay niya nagpalibad, no? Pero ibababa ko na lang mamaya. So, ayun. Mga sir, mga madam. Saan po? Dito naman. Tingnan tayo. Sige, tingnan muna natin dyan. Sa kaliwa kasi tayo kanina, no? Ngayon, pabalik tayo, kaliwa ulit. Para makita na yung side by side na lang, at least makita natin yung Ganda nito. Ano niya? Farm niya. Halos nasa 6-7 hectares naman. Yung natataniman. Tapos may mga tubig pa. Pwede mo naman taniman ko ng palay. Tira taniman mo dyan. Ganda nang nilagay niya. Tingnan mo. Ang ganda nang nilagay niya. Oh. May pa-shower pa siya, pero walang kuryente yan. Kung lagyan mo ng solar panel to, ang ganda, no? Pag pinabuksan mo doon, magaganon ka rin siya. Ang daming papaya nito. Marami siyang fruit bearing trees. Sulit yung dito. Yung bibili. 9 hectares. 90,043 square meter. 12 million. So, fixed price pag sagot niya yung capital gain tax. At syempre yung agent fee. Pero pag mabawasan, pag-usapan nyo na lang daw mga sir, mga madam. Kasi mura na din yung 12 million, no? Mura na din yun. Kaya nagbibenta ni tatay. Siguro baka ayaw ng mga anak, no, mag-stay rito. Ay, nasa ibang bansa. Kasi hindi na maasikaso sa tanda ni tatay. Wala na.
Pag nasa ibang bansa ng mga anak, mas gusto ng buhay doon. Mahirap buhay ng ng isang farmer. Ang dami niyang milina. Sa milina pa lang, medyo makakabawi ka na eh. Kudrado pala maganda. May plot lang naman pala. Ang dami no. Oh, meron din. Maraming malawag din. Kudra. Ano niya pag ano. Oh. Mais natatanim to. Mais din. Pwede mo namang i-develop tong taas eh. Para matamnan mo to. Oh, hindi na niya maasikaso sa edad na rin. Kaya ibibenta na. Pero kung gusto lang ng mga anak, sana maganda. Kaso nga lang, ang hirap nito, ang luwang. Eh kung nasanay ka na sa ibang bansa, hindi mo na aasamin yung ganito kaluwang na property. Pag nasanay ka ng kumikita doon, pero napakasarap magkaroon ng farm na ganito, yun ang hindi nila alam. Yung poste na yan, yun yung kasali. Ayun, basta yung mga poste no, kuya. May mga concrete post, ayan o. May sapa. Ayan, concrete post. Before, nung green, yung mais. Ayan, before. Ganda, ganda ng property. Quality, maluwang. So, ayan, narinig nyo naman. 12 million. Wala pong pag mga ganitong property, pag nandyan yung may-ari, talagang kakausapin na lang natin eh. Personal. May times kasi yung mga vlog natin iba, wala yung may-ari. Ganda. Oh. Yan, mga tanim. Halos fruit bearing trees yan. Ayan, maraming tanim dyan. So dito, maraming puno ng, ayan. Halo-halo yan eh. Dun sa part na may mga mahogany din eh. Mangga. Ayan. Ganda. Ganda ng prop. Ito yung open area niya, ano? Open area, pwedeng taniman ng mga mais. Ano to? Ano to eh, munggo. No, yung huli. Munggo yan. Oh, munggo to kuya. Mais, munggo. Baka pwede pa nga rito mga eh. Ayan. So ayun yung boundary niya, no? Basta yung may poste no kuya. Poste. Patas. So parang kudrado siya. Square siya. Square type no. Tara. Lapit pa sa maganda talagang to ma-develop sa mga gusto ng ganitong farm lot na napaka may tubig na bukal, maraming fruit bearing trees, at the same time mataba yung lupa. Tingnan niyo naman yung mga tanim niya. Dito dati puno ito ng mangga. Dati no. Papatayin niya lang. Oo, yan ang mga pinagputulan ng mangga. Siguro hindi na talaga kumikita yung mangga kaya pinutol na ni tatay. Ilang pa spray, hindi na talaga. Yun yung papaya. Oo. Yung papaya talaga kumita yun. Kahit pa paano malaking kita yun kasi dire-diretso yun na mamumunga eh. Maluwang yung napaplanto niya. Ayan, ito maluwang pa to. Ang luwang ng maisan. Ayan, sa harap pa, luwang. Oh, ito lang. Pupunta pa ba kayo dyan, kuya? Pwede. Oo, kasi pupunta na ako doon. Kalsada yan, paikot na yan. Oh, yung paikot na. Oh. Pupuntahan ko lang doon, kuya, tapos punta na ako sa sakyan. May daanan. Mag-ano lang ako, mag-aerial view. Papakita ko lang yung daan doon para makita nila na nakadikit sa barangay road talaga na mahaba. Oo. Ganda. Ganda oh. Oh. Mali nga eh, dapat dinala ko na kanina. Pero okay lang yun. Ida-down ko na lang mamaya rito. Buti na lang nag-jogging pants ako ngayon. Ito may kaisa-isang mangga rito. Ano? Pahingahan sa mga nagtatanim. Nag-iwan siya ng isa. No? Pero kwanto, mura na rin sa 12 million. Parang 100 pesos lang mahigit. No? 9 million. Tapos sabihin mo na pag 109 million tapos yung 4 million halos sabihin mo ng 130 plus no 130 plus pwede
Buti nga hindi pa inasking ni tatay ng 150 ito eh. Ayan, ang ganda ng mga lupa niya oh. Pwede pa, parang pwede pa ng sibuyas rito no. Oh, sibuyas no. Ito no. May tanim na to. Mais. Sa kanya pang kabila na yan. Dito no. Kasi wala pa yung bakod eh no. Wala pa yung creek eh. Ito may maliit siyang creek dito. Pero parang kwan naman na to. Pag tagulan, Oo. tubig niya. Lalakas yung tubig niya pag tagulan. Ganun kasi kalsado niya. Ito, dito siguro bagsak ng tubig no. Pag umuulan. Ganda talaga dito. Ayun oh. Mountain view. Hindi lang mountain view, tutok na tutok eh. Malapad din. Tapos square type pa. Meron kang bukal. Wow. Lamig ng tubig. Parang malapit ka sa Dipalo no. Di palo yung kabila. Sa kabila ko yan. Ayan, ito yung Ito yung sinasabi ko kanina, may daanan doon. Yung tinuturo ko. So halos 200 meters ito no. ito kuya diretso din yung sa mga Kasi meron pa dito. Diretso pa yan no. kabahayan na dito. Kasi property pa rin to. Sa kanya pa rin to eh. Bali dito abot sa kanya. Tingnan natin yung boundary dito. Bago tayo bumalik doon. Miss title na. Oh, titulado pangalan pa niya. Agrarian pa rin pero matagal na, matured na siya. At the same time pangalan ng mga co-owners niya yung anak niya na dalawa. Ito. So at least makita natin mamaya. Dito na siya. Daan pa rin no. Nakadikit pa rin, halos hindi lang 200 yung 200 meters yung nakadikit sa kanya, hindi lang. Oo, dito pa ganun pa siya. Tara kaya. So ayun, papakita ko ulit to. Para makita nila na rough road pa rin siya pero at least mga ano to, wala pa yatang 500 meters from cemented road no. Wala, alam ko wala. Wala. Oo. Pero ganitong daan, kasya naman yung sasakyan mga sir, mga madam, nandun yung sasakyan ko, makikita nyo mamaya. Lalo pag nalinis ito at nasimento na ng mga local government. Yung ganda na nito. Pero pag farm lot na ganito, makapasok lang sasakyan, okay naman na eh. Tsaka hindi siya na, hindi yung pag nabasa to, hindi yung maputik na grabing putik. Matigas. Ito siguro ano to no kuya, daluyan ng tubig yan. Meron yata sa ngayon eh no. Tignan nga lang. Pagka mayroon yan. Tignan ko nga lang saglit. Galing din sa taas to eh. Ang lamig ng mga tubig niyan. Sariwa. Oh yan oh. Ito galing sa taas yan. Yan. Oh. Pwede naman yan. Ang linaw. Tapos pupunta sa babayan, sa bayan. Yung pala yung galing sa ano pag oops. Hulog na yung mga bunga ng kaimito ah. Ayan to yung property oh, napakaganda pala rito. Ganda ng hindi dyan oh. Abot yun doon yung pinakaibabaw na yan. Sa may yun no kuya. May parang gano'n. Abot siya doon. Sa may Melina. 9 Kakain na naman doon sa bundok na yun. 9 hectares yun oh. Ganda nito. 12 million lang. Kaganda ng property. Ganda. Ayun, sana tayo makabenta nito. Yeah. Di bali, may 5% naman no kuya. Pag umpisahan. Hindi ka na, mahirap pag walang punan sa buy and sell no. Mabuy and sell din ako low budget lang. Low budget. Oh. Kamu na kaya mo sa indilyo din ako, 40 cows. Hindi naman. Pag magkausap ang may-ari, hindi naman. Kasi kung direct ka sa buyer, maganda. Pero pag mga agent, pangit. Ayan tayo, direct. Oo. Yung may-ari kausap natin. Ayan.
Hindi, I mean kung ako, direct sa agent pa rin ako. Yun. Mahirap yun. Pag buyer na kasi kausap ko, mas maganda. Bihira ako makipag-usap sa agent kasi magulo. Yun, muli. Bayan ito ng Natividad, Pangasinan. Malapit sa ano to, no, kuya? Sa San Quintin, no? San Quintin. So, ayun. 9 hectares, 90,000, 43 square meter, 12 million. Pag doon, plus price na po ng seller natin. Pagsagot niya, capital gain tax at agent fee. So, ayun, sana magustuhan nyo po ito. Dito sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Sukat, 90,000, 43 square meter. So, 9 hectares mahigit lang. So, square type, maraming tanim na fruit bearing trees. Yun, muli maraming salamat. Meron po siyang bukal. God bless you all.